everyone. Ako pala si June Ilagan from June Rider Vlog. Ngayon, i-review natin ang ating motor which is yung Yamaha Site, ang pinakamatipid na motor sa balat ng lupa. So, i-review natin yung motor natin. Sana gustuhan yung video at panoorin nyo to. What's up guys? Good morning pala. Yan, review natin ang Yamaha Site ngayong umaga na ito. Magbibigay ako ng small harness na paggamit ko sa motor na to sa loob ng isang taon. So, ipapakita ko sa iyo itsura ng motor ko at bibigay ko kayo ng specs. Pero, yung alam kong specs lang. So, review natin ating motor ngayon. Guys, ito po yung aking motor. Ito po ang Yamaha Site 2019. Tama po narinig nyo, 2019 po ito ang Yamaha Site na to. Dalang klase kasi itong Yamaha Site. Yung spoke wheels, yung nasa akin, at yung isa, cast wheels o yung naka-mugs. So, pwede naman to palitan sa mugs. Kasi, ano naman to, isa lang naman sila ng size. So, 115cc to, single overhead cam, 2 valves, tapos, 4 liters yung tank capacity nito. So, ang tinakbo ko nito 49,731. So, good for 5 years na siguro to. 5 years na. Kasi second hand ko kasi binili to. So, add-ons lang to yung seat holder. Tapos yung yung grip, lang to, second hand lang din kasi. So, papalitan ko din to ng handle grip na to kasi medyo luma na. So, kamusta na kaya paggamit ko nito? Honestly, okay naman yung paggamit sa akin kasi malakas yung preno niya actually. Medyo maganda yung play niya kasi naka dual shock sa likod tapos naka single port lang naman to sa harap. So, ito yung makina niya. 115cc. Yan. First time ko kasi mag-change oil dati nung una na may oil filter. So kada palit mo ng kada kapalit ko ng oil, dapat palitan din yung yung oil filter para mas maganda yung flow ng langis. So ito yung susi ng Yamaha Site to. Yan. Papakita ko sa inyo yung loob. Kasi ang motor na to ay utilitarian box ba. Tanan di ko lang kung ilang liters to, baka 10 liters to yung yung box nito. Kasya lahat ng mga gamit diyan, jacket, mga gagamitan. Ang di kasya diyan yung helmet kasi di naman to katulad ng Click. Yung Honda Click ko yun dati kasi yung dati yung helmet ito, pero itong motor na to hindi. Ang pwede mo malagyan dyan yung mga kagamitan mo, mga bag mo, yan, pwede mong iskatihan sa pagkasya ng mga gamit. And then ito yung ORCR ko, pwede mo siyang isusok dito kasi may secret apartment dyan Kung ayaw mong ilagay dyan yung papel mo, mas maganda dito. Kaya ito yung nilagay ko. And then, 4 liters lang to, to be exact. So, itong po na to, custom lang to. Kasi, pagkabili ko, wala nang ganito to. So, start natin yung motor. Nakalakas ito i-sound check ko to sa inyo yung tunog ng motor na to.
Yun po yung sound check ng motor ko. Stock lang to. Medyo naririnig nyo yung medyo lagotok. Hindi ko alam kung normal to. So, para sa mga Yamaha site users dyan, paki-comment down po sa baba kung normal ba tong ganitong tunog na to. Kasi di ko pa alam tong ganitong tunog na to na parang lagotok eh. Kung napapakinggan nito ng maayos yun. Parang siya naglalagotok eh. Hindi ko alam kung normal to o hindi. Teka na to. So maganda itong susi na to. Iwas nakaw. So push lang to para di mapasukan ng kahit anong pwede na mahak yung pag nakaw sa motor mo. Ito add-ons lang to. Pero sa pag binili ko ito bago, wala to, sabit lang, tornilyo lang, pero nilagay lang sa gitna, add-ons lang to, na to. So yun yung itsura ng Yamaha site ko. Ang honest review ko sa Yamaha site, ito yung sinabi ko, maganda yung play niya kasi dual shock sa likod, tapos simple port lang to sa harap. And then ang fuel consumption nito, nagtatansya ako ng 65 to 80 kilometers per liter. Yun yung tansya ko. And then, kapag baragubal yung takbo ko, tapos paakyat, umabot siya ng 47 kilometers per liter. Yun yung paggamit ko nung nag-rides kami doon sa Bukidnon, Marilog route. Which is malayo po yun. Umabot siya ng balikan natin 180 kilometers to be exact from here to Marilog, tapos Kitauta Bukidnon. Ganun siya kalayo. So ang motor na to ay perfect lang to sa mga pang deliver, pang pasok sa trabaho, sa school, kung estudyante ka, tapos pamalengke. Hindi siya pang racing, hindi siya pang karera. So ang pinaka top speed ko nito sa motor na to 110 maximum na sa akin. Ikukumpara mo sa Yamaha site tuloy. Kung ikukumpara mo sa una kong motor na Honda Click, mas mabilis yung Honda Click dun sa dulo. Kasi to Yamaha site, honestly, unlike sa na-try kong motor na 110cc up, mga Honda Wave, mas malakas ang hatak nito. First gear pa lang, malakas ang hatak. Di katulad sa Honda Wave na 110, medyo nahihinaan ako ng hatak sa primera. Pero pagdating ng third gear to fourth gear, medyo nabitin na sa speed. Kasi para sa akin, ang takbo ng Yamaha site, pabase lang siya sa una. Pero sa dulo, parang hahabulin ka na ng kalaban mo. Parang ganun yun eh. Ngayon, kung ikukumpara mo sa Honda Click tsaka sa XRM 125 ng Honda, tapos sa RS 125, mauunahan ka nila eh. Parang kada mauuna ka, pero sa huli, mauunahan ka ng mga yun. So, yun lang yung advantage nito sa motor na to. Yung speed niya, yung acceleration niya, malakas talaga yung acceleration niya. Yung nga lang, yung sa third to fourth gear, yun, medyo hindi ka na makahabol pa. Ito yung motor na perfect lang to sa pang negosyo. Like, kung mag-grab ka, lalamove, ano man yung very career mo, yun ang gagamitin mo. Perfect to. Sa Manila, nakita ko tong ganitong motor. Pero, mas marami pa rin yung Honda Click user kesa nito. Kasi yung pyesa nito, di ko sure kung mabibili to yung mga parts nito. And I have a bad news for you guys, mga user ng Yamaha site. Phase out na po to. So wala na to, discontinued na po ito. So wala na kayo mabibili nito na bago sa Yamaha 3GS worldwide tuloy, nationwide. So phase out na to. Mabibili nyo to siguro mga second hand lang. Mostly bibenta second hand. Swertihan nyo na lang kung mabibili nyo to ng medyo okay pa. So next clip, ipapakita ko sa inyo yung power. Hindi na power, yung
paano ko mag-drive, paano ko i-drive tong motor na to. So ililibot ko kayo guys, since nasa Davao City tayo, ililibot ko din kayo. Hello my chest, hello. Hello my chest. So yun. Good morning guys. Dito pala tayo sa Maa. Ayan. As you can see, dito tayo sa kalsada. Ikot-ikot lang ako ngayon. So arrange ko lang itong dapat i-arrange. Nangayisin ko lang. Okay, let's go. So, good morning guys. Dito tayo sa Maa, Davao City. Short ride lang po tayo guys para makita nyo, dapat makita. As you can see, medyo maluwag yung daloy ng traffic ko. Chill lang tayo, chill ride lang. Hop. Dito tayo sa gilid guys para hindi tayo mabangga ng nasa likod natin. Medyo mabilis sa kabila eh, pero dapat mabagal lang talaga tayo. I mean lahat. So, So, bago tayo umuwi, bibili tayo ng gamot ng nanay ko, which is nagme-maintenance po siya sa high blood. So, kailangan po niya yon uminom ng maintenance ngayong araw na to para hindi po niya ma-skip ang kanyang maintenance ngayong araw din po. So, ngayon, pupunta muna tayo sa Mercury Drug. Kasi Mercury Drug dito. Ayun, nakita ko na. So i-pause ko muna to guys, pagkalabas ko i-play ko ulit ito guys ha. No, my tears. So yun nga guys, tapos na tayo bumili ng gamot ng nanay ko. Uwi na tayo sa ating bahay dun sa malapit sa Bangkiroan. So yun, testing natin yung ating motor, which is Yamaha Sight 115 Fi. Ito ang dapat makita guys. So ang aking motor ay equip ng 115cc Fi.
So as you can see sa dashboard ko, sa fuel gauge ko ay hindi po gumagana ang aking speedometer. Nasira kasi yung speedometer cable nito, so kailangan ko po itong ayusin as soon as possible. Baka sa susunod na vlog ko maayos na to, magana na tong ang aking speedometer. Kailangan kasi yan para ma-monitor ko din yung takbo ko, para malaman ko din kung sumusobra na ba ako sa speed limit dito sa Davao or hindi. So kailangan mag-minor muna tayo dito kasi kailangan natin sumunod dito sa batas trapiko dito sa Davao City. So as you can see, okay naman yung flow ng takbo dito sa lugar na to. Dito ko na rin tatapusin ang aking vlog ngayong araw na to kasi short break lang naman po tayo. So di ko lang na videoan kasi ganina yung papunta ko dun sa Maa sa akong friend. So ang binidyoan ko lang pauwi dito. Pero okay lang yan. So next vlog natin, lilibutin ko kayo sa magandang site dito sa Davao City, like sa People's Park, tapos Coastal Road, at iba pang mga lugar na magagandang tanawin dito sa Davao City, at sa ibang lugar dito sa Mindanao soon. So may plano din ako mag-rides sa Bukidnon, tapos sa Davao, sa Samal. Pabalik-balik man ako doon, pero ililibot uli kayo para sa inyo. Maganda dito sa Mindanao guys, wala ka makikitang pangit dito. Kung magka-traffic man dito, maintain naman, I mean, naabante naman, di katulad sa Manila talaga, bumper to bumper. Di ko sinisiraan Metro Manila, pero yun talaga nakikita natin na-experience natin sa Manila dati. Soon, pag nakabalik tayo sa Manila, i-vlog natin to, yung EDSA, yung mga magagandang street doon sa Manila. Ililibot ko din kayo. Ako po ay nagpapasalamat sa panonood sa ating vlog ngayong umaga na to, at sana ma-enjoy kayo sa aking short ride ngayong umaga na to guys. So don't forget to like, share and subscribe guys sa aking YouTube channel na June Rider Vlog, and then i-click lang yung yung bell, tapos all notifications bell para ma-update po tayo sa upcoming videos po natin guys. So stay tuned lang tayo guys. Maraming salamat po. Stay safe, God bless, and have a nice day guys.